Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang ina, ang laki ng respeto ko sa inyo sumasaludo. Ngayon, having said that, maraming malapit naman ang eleksyon, PDP is always, ewan ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended o not intentional, ang PDP started talagang kantang poor boy. Wala masyadong pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say in passing, bago ako makalimot, we were having that convention, I think, in Cagayan. The birthplace of PDP. Alam mo nung pagpunta ka, alam mo kung sino nang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Girly Balaba. Ikaw lang. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered. Girl, magtindig ka, tinignan yung tao kung sino ka. Tumitindig ka, umaras ka pa kanila. Ito si Girly. Diyan nasira ang buhay ko. Nagbibiro lang ako. Taga-Cagayan to. Hindi naman ito taga rito. Punta dito yung announcer ito ng ABS-CBN. Bumalik. She's from Cagayan. Hindi yan taga rito. Iba yung akin estasyon. Ano pangalan? RPN yung akin. Hindi ABS-CBN. Ang uyab ko taga RPN. So yan, nandito na yung mag-i-eleksyon na. Nandiyan na sa kanto. Ang PDP walang pera. Nag-umpisa ang PDP walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong backer. Walang pera. Kaya, ewan ko kung makauwi pa kayo, may pamasahe pa kayo pa uwi. I do not even know if we can go home. Baka yung iba maglakad pa. And if you're planning to walk home, if it's just a few kilometers, sabihin na nyo at we will provide the transportation. Kung kayo naman malayo at wala talagang pera, join the party of the president. Sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men run only prinsipyo. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa
presidente. But after that, kagayo ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang ina, ang laki ng respeto ko sa inyo, sumasaludo ako sa inyo. At kung sakali tatakbo man kayo, at sabihin ninyo wala kayong pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na under the table. Yung tulong na nagtayo ng mga itong malalaking multinationals. Pwede man ako maghingi na sabihin na sponsor lang ng isang merienda ng kandidato. O kung meron kang malaking budget dyan, maski 50 million, okay na yan. Tumutulo itong yawa na ito. Sino ba may-ari nito? Ito, ihi ng tike o... Amoy babae. May second floor siguro ito. Alam mo, mag-74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan nga ako? Where was I? Mag-74 na ako. Anong pinag-usapan natin? Ito si Ivy. Yung PDP talaga, nag-umpisa walang pera yan. Diretsuhin ko na lang. Huwag na ako mag-segue. Ang PDP nag-umpisa walang pera. Hanggang ngayon walang pera. Walang expectation. Really, nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na naggastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. But anyway, palapit ang elections. We will field candidates and we will support PDP candidates. Ako, partly, maasahan ninyo, magre-raise ako ng kontempera. Kung sino yung mayaman dyan sa inyo, ituro lang ninyo. Hindi totoo. Yung may mga negosyo na pwedeng, Mayor, ito si, it could be, do not be offended kayo mga in-check kasi ang lolo ko Chinese. So itong in-check na ito, maraming ito. Ituro mo lang kasi. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging anak ko, lahat ng mga hold-upper, kinulong ko ng isang lugar. Ako na ang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo maghingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. But with the little influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo maka-raise. Basi konti lang. If yung kalaban mo will raise about 20,000, then if we can have about 2-3, okay na yan.
Basta sa malinis na paraan. At saka wala tayong utang na loob. Kita mo, pag wala kang utang na loob, kita mo ano naging presidente ako, kita mo kung magsalita ako, bastos ko. I never gave a shit diyan sa mga mayaman, mga elite. Nakita mo yung bunganga ako. Hindi ko na, pati yung mga negosyante, publicly sinasabi ko yung mga, ikaw putang ina ka, ang utang mo sa PAL, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours yan, 3 days. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Dapat to. Sinabi ko in public. Total, kung sabi ko, patayin mo ako, hindi mo na ako makulong. Tangina, bayad lahat. O di, may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, wag lang sana, no offense intended. Kasi sabi ko, lulo ko, Chinese eh. Lahat yung mga i-check na ayaw bumayad, ay, putang ina. Bayad kayo. Huwag yung tablahin ang gobyerno. Walang pabor-pabor dito. Baka sabihin lang na iniyayari ko yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Problema lang. Hindi naman tayo panahon ng mga mistisong Pilipino tayo lahat eh.